Dahan-dahan akong umatras palayo sa kanya. Pero tumayo siya at lalo pang lumapit sa akin. Trisha, alam mo bang lalo kang gumaganda? Kuya, labas na po. Naputo lang sasabihin ko nang bigla niyang hawakan ng braso ko. Bitiwan mo ko! Wala naman akong ginagawa, mag-uusap lang. Hindi ko na hinintay matapos ang sasabihin niya. Itinulak ko siya ng malakas at saka tumakbo palabas ng kwarto. Love Me Unfiltered presents May Gusto Sa'kin Ang Bayaw Ko. Ako si Trisha, 24 years old, single at bunso sa 3 magkakapatid. Last month, nag-resign ako sa trabaho dahil sa sobrang burnout. Para makatipid sa renta at bills, pinatira muna ako ng ate ko sa bahay nila. At bilang kapalit, nag-volunteer ako na magbabantay sa pamangkin kong 3 years old kapag pumapasok sila sa trabaho. Okay naman ang lahat sa simula. Mabait ang asawa ng ate ko at nag-e-enjoy din akong mag-alaga sa pamangkin kong si Liam. Pero habang tumatagal, may napapansin akong kakaiba sa mga kilos ng bayaw ko. Nasa kusina ako noon at naghihiwa ng gulay na isasahog ko sa chop suey. Nang maramdaman ko na parang may nakatingin sa akin. Paglingon ko sa sala, nandoon ang bayaw ko. Nakaupo sa sofa at nakatitig sa akin. Nang magtama ang mga mata namin, ngumiti siya. Kuya Charles, may kailangan ka? Tanong ko. Wala, napatingin lang. Sabi niya sabay tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Ngumiti lang ako pero pakiramdam ko noon, hinuhubaran niya ako sa isip niya. Nang mga sumunod na araw, lalo pang napadalas ang kakaibang tingin niya sa akin. Napansin ko rin na tuwing magkakasalubong kami, parang sinasadya niya na idikit ang balat niya sa akin. At sa tuwing kakain kami at aabutan ko siya ng baso o plato, parang sinasadya niyang mahawakan ang kamay ko. Noong una, akala ko imagination ko lang lahat yon. Pero unti-unti, napatunayan kong may gusto talaga sa akin ang bayaw ko. Wow, ang ganda naman ng bihis ng kapatid ko. Saan punta mo? Bati sa akin ni Ate Ella habang nag-aalmusal kami. Interview ko ngayon dun sa ina-applyan kong trabaho, ate. Nakangiting sagot ko. Okay lang ba yung suot ko? Oo naman, lumabas lalo yung ganda mo dyan sa suot mo. Manang-mana ka talaga sa ate mong maganda. Sus, mas maganda sa'yo yung kapatid mo. Actually, siya talaga yung tipo kong babae eh. Pabirong sabat ni Kuya Charles habang nakatingin sa akin. Sira ulo, kumain ka na nga lang dyan. Natatawang sita sa kanya ni ate. Ngumiti lang ako, pero ramdam ko ang titig sa akin ng bayaw ko. Kinahapunan pag uwi ko ng bahay, naabutan ko si Kuya Charles na nanonood ng TV sa sala. Nananghalian ka na ba? Nagluto ako ng adobo. Sabi niya pagpasok sa bahay. Tapos na po, kuya. Wala kang pasok? Nag-sick leave ako eh, sumasakit yung ulo ko. Sina ate at Liam po? Nasa mall, tayo lang dalawa dito ngayon. Sagot niya na parang may ibang ibig sabihin. Kinilabutan ako kaya agad akong tumalikod at pumasok sa kwarto para magbihis. Plano kong magkulong na lang doon habang wala sina ate. Pero maya-maya lang, narinig kong kumakatok sa pinto ang bayaw ko. Trisha? Hindi ako sumagot at nagpanggap na lang na tulog.
Pero hindi tumigil sa pagkatok si Kuya Charles. Trisha, saglit lang, may sasabihin lang ako. Napilitan akong pagbuksan siya ng pinto. Sorry kuya, nakaidlip ako. May kailangan ka? Gusto mong magmerienda? Magpapadeliver ako. Nakangiting sabi niya. Hindi pa ako gutom, kumain na lang po kayo. Magalang na sagot ko habang isinasara ang pinto. Pero iniharang niya ang braso niya sa pintuan. Teka lang, gusto ko pang makapagkwentuhan eh. Inaantok na po kasi ako eh. Next time na lang po kuya. Saglit lang naman eh, magkwentuhan muna tayo. Sagot niya sa kapilit na pumasok sa loob ng kwarto. Kuya, sa labas na lang po tayo mag-usap. Sabi ko habang pinapakalma ang sarili ko. Okay lang dito. Sagot niya sabay upo sa gilid ng kama ko. Matagal na rin kitang gustong makausap ng tayo lang. Doon ako kinabahan ng tuluyan. Dahan-dahan akong umatras palayo sa kanya. Pero tumayo siya at lalo pang lumapit sa akin. Trisha, alam mo bang lalo kang gumaganda? Kuya, labas na lang po Naputo lang sasabihin ko nang bigla niyang hawakan ng braso ko. Bitiwan mo ko! Wala naman akong ginagawa, mag-uusap lang. Hindi ko na hinintay matapos ang sasabihin niya. Itinulak ko siya ng malakas at saka tumakbo palabas ng kwarto. Takot na takot ako ng mga oras na yun. Lumabas ako ng bahay na nakasuot ng pajama at walang dalang kahit ano. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta naglakad lang ako ng naglakad. Nakarating ako sa terminal ng bus at doon nakita ko ang kaibigan ni Ate Ella. Hiniram ko ang cellphone niya at agad kong tinawagan si ate. Ate Ella, uwi na kayo please. Pagmamakaawa ko. Trisha, anong nangyari? Nag-aalalang tanong niya. Hindi ko na napigilang umiyak. Ate, uwi na kayo please. Hihintayin ko kayo rito sa bus terminal. Okay, stay there. Papunta na kami. Sagot niya. Hinintay ko sina ate at pagdating niya, agad kong ikwinento ang nangyari. Akala ko magagalit siya. Akala ko iisipin niyang nagsisinungaling ako. Pero mas nagulat ako sa reaksyon niya. Akala ko nagbago na siya. Ha? Matagal ko nang alam ang ginagawa ng asawa ko. At hindi rin ito ang unang beses na nangyari yan. Malungkot na sabi ni ate. Anong ibig mong sabihin, ate? Nahuli ko na rin siya dati kasama ang yaya ni Liam. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig ko. Buong akala ko masaya ang ate ko. Akala ko perfect ang relasyon nila. Pero hindi pala. Pero ate, bakit ka pa nagtitiis? Para kay Liam, sagot niya. Akala ko kasi kaya ko pang ayusin. Akala ko magbabago pa siya. Napailing ako. Ate, hindi na magbabago ang asawa mo. Tumingin siya sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ko yung lungkot at pagod sa mga mata niya. Ilang beses ko nang sinubukang umalis, Trisha. Pero natatakot ako para sa anak ko. Ayokong lumaki siya na walang tatay. Pero ate, hindi rin tama na magstay ka pa sa ganyang klaseng lalaki. Saglit siyang nanahimik. Pagkatapos nun, bigla siyang humagulgol ng malakas. Ilang minuto rin siyang umiyak, pero pagkatapos, huminga siya ng malalim.
Tama ka, Trisha, bulong niya. Hindi ko na pwedeng ipikit ang mata ko. Nang gabing yun, hindi muna kami umuwi sa bahay nila. Nag-check-in kami sa isang hotel at doon na nagpalipas ng magdamag. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Kuya Charles, umuwi kami ng bahay ni ate. Akala ko kukunin namin yung mga gamit namin dahil aalis na kami sa bahay na yun. Pero iba ang nangyari. Ilagay mo lahat yan sa kahon, Trisha, pati yung mga sapatos. Ha? Pero kay Kuya Charles to. Bahay ko to, Trisha, kaya siya ang dapat na umalis. Hindi tayo. Mariing sabi ni ate. Nang mga oras na yon, lalo akong humanga sa ate ko. Hindi na siya yung babaeng tahimik na nagtitiis. Hindi na siya yung asawa na umaasang magbabago pa ang lalaking paulit-ulit siyang sinasaktan. Isa na siyang ina na handang ipaglaban ang sarili niya at ang anak niya. Pagkatapos naming maimpake lahat ng gamit ni Kuya Charles, tahimik kaming naghintay ni ate. Ano to? Tanong ni Kuya Charles nang makita ang mga kahon na nakahilera sa sala. Diretso siyang hinarap ni ate. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Mga gamit mo, sagot niya. Anong ibig mong sabihin? Lumayas ka na sa pamamahay ko. Hindi na kita kayang patawarin at lalong hindi na kita kayang pagkatiwalaan. Mariing sabi ni ate. Teka, ano bang sinabi sa'yo ng kapatid mo? Huwag mong sabihing naniniwala ka sa mga kasinungalingan niya. Ikaw ang sinungaling, Charles. Ang kapal ng mukha mo. Pati kapatid ko, muntik mo ng pagsamantalahan. Hayop ka! Galit na sabi ni ate. Matagal ko nang alam na niloloko mo ko, Charles. Matagal na rin akong nagbubulag-bulagan. Magpapaliwanag ako. Hindi, ayoko nang marinig ang mga kasinungalingan mo. Paano na si Liam? Hayaan mo na lang ba siyang lumaki na walang tatay? Huwag mong gamitin ang anak ko. Hindi niya kailangan ng tatay na katulad mo. Lumayas ka na. Hindi ako papayag. Pag-usapan mo na. Wala na tayong dapat pag-usapan, Charles. Umalis ka na. Dahil kung hindi, kakasuhan kita sa ginawa mo sa kapatid ko at sa mga pagtataksil mo sa akin noon. Wala nang nagawa si Kuya Charles. Kinuha niya mga gamit niya at tuluyan nang umalis ng bahay. Naiwan si ate na umiiyak. Nilapitan ko siya at niyakap. Ate, huwag kang mag-alala, Trisha. Magiging okay rin ako. Magiging okay rin tayo. Tumango ako at ngumiti. Ngayon magsisimula kami muli ni ate. Alam kong hindi magiging madali, pero isang bagay ang sigurado. Hindi na kami babalik sa dati. Hindi na kami magtitiis, hindi na magtatago sa sakit. Magiging matapang na kami, at hindi na kami papayag na may manakit sa amin muli.